Kumusta mga kapatid sa Panginoon, mga minahal, mga iniibig na mga taga-subaybay at mga kapatid sa Panginoon. Tayo na ngayon ay sa Setyembre, um, sa kalagitnaan ng Setyembre mga kapatid. At Setyembre 19, oh, o 20, yun, 20 na pala. At malapit na naman ang isa pang buwan na tayo'y uh, magbukas na naman ang ating Panginoon. Tayo nagpupuri na nakarating pa tayo sa panahong ito at pinagpapala na may panahon na tayo makikinig at sumamba sa Kanya. At ating naalaala ang maraming mga pagkakataon ng mga biyaya ng Diyos sa atin. Lalo na sa mga bagay na nauukol sa Kanyang salita at kaluwalhatian. Tayo muna ay dadako sa isang kunting panalangin upang pagpalain ang ating pag-aaral ng aming Panginoong makapangyarihan, naming ipinagkakatiwala sa inyo muli ang inyong salita, ang biyaya ng buhay ng inyong salita upang mangusap sa amin. Dalangin namin na samahan niyo kami sa pamamagitan ng inyong espiritu ng katotohanan upang ang lahat ng bagay na aming mapakinggan ay lahat din aming maunawaan. Turuan niyo kaming lumago sa pag-unawa, lumago sa pakikinig, at lumago lalo sa pagpapasakop at pagsunod sa inyong mga katotohanan at mga kalooban. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy pa rin tayo mga kapatid dito sa pangalawang Juan. Di pa rin natin natatapos ang pangalawang Juan. Nagsimula pa lang tayo. Isang libro, isang aklat at isang kapitulo lamang. Yan ang pangalawang Juan. Mayroon ding pangatlong Juan sa sunod. That is the last writing of the Apostle John. Dito tayo sa 4 hanggang 6 na talata. From verse 4 to verse 6 only. These are short declarations of the Apostle John. Babasahin natin. 2 John chapter 2 John 5, 4, 5, and 6. Labis akong nagagalak na aking natagpuan ang iyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa kautusang tinanggap natin mula sa Ama. At nakikiusap ako sa iyo ngayon, ginang, na hindi na para bang sumulat ako sa iyo ng isang bagong kautusan, kundi iyong taglay na natin buhat pa sa pasimula, na mag-ibigan tayo sa isa't isa. At ito ang pag-ibig, na tayo ay magsisilakad ayon sa kanyang mga kautusan. Ito ang kautusan na kung paanong iyong nangarinig buhat pa sa pasimula, ay dapat kayong magsilakad dito. Ito ang ating pag-usapan sa pagkakataong ito. At ating bigyan ng pamagat ang ating pag-aaral, ang pamumuhay na naaayon sa pag-ibig. Sa nakalipas, pinag-aralan natin ang mga katangian ng katotohanan sa Iglesia ng Diyos. Binanggit ni Juan una
ang kahalagahan ng katotohanan mismo sa ating buhay bilang iglesia ng Diyos. At ngayon, biglang kumambyo muli, ngunit kasama pa rin noong dating mga aral ni Juan ang pamumuhay na naaayon sa pag-ibig. Si Juan lamang ang isang alagad ni Jesus na napakahilig sa tinatawag nating pag-ibig. Siya naman ay tinatawag ng alagad na minamahal. John the Beloved. Ito yung disipulo na laging nakikita ng kanyang mga kasamang alagad na malapit kay Jesus. Malapit sa upuan. Lagi silang may magandang pinagsamahan. At ang katotohanan ng pag-ibig ay tunay na napag-aralan at naranasan ni Juan kay Jesus. At yan ang kanyang ibinabahagi. Pag tayo ay mga tao na namumulat at natututo at nakakaranas ng pag-ibig, tayo rin ay mga tao ng pag-ibig. Ganon si Apostol Juan. Kaya tingnan natin ang pamumuhay na naaayon sa pag-ibig. Sa 1 John, kikita natin yan sa chapter 4. Kasama sa chapter 5 ay maraming uulit-ulit ni Juan ang pag-ibig. Kahit sa nakalipas nating mensahe, ang katotohanan ay nagtuturo, sabi ng ating pinag-aralan, ang iglesia ay binubuklod sa pag-ibig na ayon sa katotohanan. Kaya dagdagan natin yan dito sa ating pag-aaral ngayon, ang pamumuhay na naaayon sa pag-ibig. Una, makita natin na ang pamumuhay na naaayon sa pag-ibig ay pamumuhay ayon sa katotohanan. Yan naman din ang binanggit natin una nung nakalipas na aral. Binubuklod ang iglesia sa pag-ibig na ayon sa katotohanan. Ay ang pamumuhay na ayon sa pag-ibig ay pamumuhay ayon sa katotohanan. Para magkasama rin na aral. Ngunit yan ang pinahayag ni Juan sa versikulo 4. Sabi niya, labis akong nagagalak na aking natagpuan ang iyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan. Ayon sa kautosang tinanggap mula sa Ama. Sila ay nagsisilakad ayon ni Juan sa katotohanan at ayon sa kautosang tinanggap. Ano ba ang kautosang tinanggap mula sa pasimula? Pag-ibig. At sila lumalakad sa pag-ibig na ayon sa katotohanan. Ang pamumuhay sa pag-ibig ay nababatay. Yan, inuulit-ulit natin yan sa katotohanan. Hindi pag-ibig na makamundo. Marami tayong marinig na ang pag-ibig daw ay bulag. Ang pag-ibig daw ay nagbibigay sakit, di ba? May mga awit na love is blind, may sinasabing love hurts, o ano kasama ng mga kasabihan na nauukol sa sanlibutan. Ngunit ang ating pag-ibig na ay pamumuhay ayon sa katotohanan, nababatay sa katotohanan. Una, katotohanan na si Kristo. Ang ating pag-ibig na pamumuhay ayon sa katotohanan ay nababatay sa katotohanan na si Kristo. Si Kristo naman ang umibig sa atin. Inibig siya ng Ama, inibig niya ang Ama, at tayo inibig niya. At sinabi nga niya, tayo'y mananatili sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Sa 1 Juan 15:9, you remain in me and you remain in my love.
Hindi lang tayo manatili sa kanyang salita, mananatili din tayo sa kanyang pag-ibig. O katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lang ang katotohanan ay si Kristo, katotohanan din ay ang salita ng Diyos. Ang ating pag-ibig na naaayon, o, ang ating pamumuhay sa pag-ibig na naaayon sa katotohanan ay nababatay sa salita ng Diyos. Walang ibang pinagmulan nito na ating nalalaman at natutunan. Kung pag-aralan natin ang mga sulat ni Pablo sa 1 Corinto 13, malaman natin ang mga katotohanan ng pag-ibig na naaayon sa salita ng Diyos. Sinabi nga ni Pablo na ang pag-ibig dapat na ito na naaayon sa kanyang salita ay dapat lumalago, dapat mag-ibayo. Mag-ibayo upang ito'y lalong umunlad, lumago, pag-ibig ng Diyos sa ato. Ito'y katotohanan ng Ebanghelyo. Ang ating pag-ibig na ayon sa katotohanan ay naayon din sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nagmula ang ating pag-ibig doon sa pagkilala sa Ebanghelyo. Pag walang Ebanghelyo, wala tayong pag-ibig sapagkat ang Ebanghelyo ay nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos upang ibigay ni Jesus ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig. At dahil sa Ebanghelyo na tinanggap mo rin ang pag-ibig mula sa Jesus na umibig sa iyo. Ang pamumuhay na ayon sa pag-ibig at katotohanan ay nagmumula sa kautusan ng Ama. Yan ang sinabi sa 4. Ikinagalak ni Juan na matagpuan ng mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa kautusang tinanggap ng Ama. Ang paglalakad nila sa katotohanan ayon sa katotohanan ay mula sa kautusan ng Ama. Kaya hindi lang sila lumakad ng anumang bagay sa katotohanan, ngunit katotohanan na utos ng Ama. Yan ang ating pamumuhay sa pag-ibig. Tayo'y binigyan ng utos ng Ama. At ang utos na ito ay ang utos ng pag-ibig na siya ibigin. At kapag inibig natin siya, marunong din tayong umibig sa iba na kailangan dahil inutos niya sa atin. Pangalawa, ang pamumuhay ayon sa pag-ibig ay utos mula pa sa pasimula. Ang utos ng Ama na linalakad nila sa katotohanan ay mula pa sa pasimula. Sa 5, nakikiusap ako sa iyo ngayon, ginang, na hindi sa para bang sumulat ako sa iyo ng isang bagong kautusan, kundi yaong taglay na natin buhat pa sa pasimula na mga ibigan tayo sa isa't isa. Itong pamumuhay natin sa pag-ibig at doon sa kanila nung sumulat si Juan ay utos ng Ama mula pa sa pasimula. Sapagkat ang pasimula talaga ng ating pananampalataya ay nagmumula sa pag-ibig. O, ang pamumuhay ayon sa pag-ibig ay utos ng Diyos mula pa sa pasimula ng pananampalataya. Nang sila'y sumampalataya, nang tayo'y sumampalataya, natuto tayong ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat hindi natin matutunan si Kristo, hindi natin matutunan ang Ebanghelyo, hindi natin matutunan ang mensahe ng salita ng Diyos kapag ihiwalay natin ito sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, may Kristo at pumarito sa atin. Dahil sa pag-ibig ay may Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng pag-ibig ng Diyos. Kanya noong tinanggap natin ang panampalataya, tayo rin ay natuto sa pag-ibig ng Diyos. At noong tayo sumampalataya, tayo na ay mga mananampalataya na inibig ng Diyos at tayo rin ay tumanggap ng utos
na umibig sa Kanya at umibig sa ating kapatid na mananampalataya. Ang pamumuhay ayon sa pag-ibig ay dapat laging nababago sa patuloy na pagpapaalaala. Lahat tayo ay mga tao lamang na pinagpala, biniyayahan ng kapatawaran. Tayo ay mga makasalanan na binago, binuhay mula sa kamatayan. Maaari nating malimutan ang mga bagay na ating natutunan at nalalaman. Ngunit sa patuloy na pagpapaalaala, sa patuloy na gabay ng Espiritu sa atin, ang mga bagay na ating natutunan ay sinasariwa lagi. Kanya araw-araw dapat naroon tayo sa salita ng Diyos upang maalaala, upang hindi tayo makalimot. Ang mga bagay na natutunan dati ay nariyan pa rin, naroon pa rin, at patuloy nating ginagawa, patuloy nating kinikilala. Ang pagpapaalaala ay mahalaga. Noong si Apostol Pedro sa pangalawang Pedro 1, sinabihan niya ang kanyang mga sinulatan, ang mga tumanggap sa kanyang mga sulat, na karapat-dapat lamang na sila ay paalalahanan sa mga bagay na dati nilang natutunan. Sapagkat marami kasi ang ating pag-aralan, marami ang ating isagawa, at kailangan ang ating isip ay nang tayo'y pipili at kukuha at tatanggap at isagawa ang bago, ang dati ay kailangang hindi rin malimutan. Kaya ang pag-ibig na dati pa sa pasimula, na natutunan na, ay kailangang matutunan muli at matutunang magpatuloy sa atin na hindi maaring hiwalayan natin o ihiwalay natin ang ating sarili. Mga bagay na bago, kailangan ang dati ay naiiwan pa rin. Di ba? Pag natuto tayo ng ABCD, ng pagbibilang, turuan tayo ng ibang mga bahagi o pag-aaral tungkol sa pagbibilang, at hanggang sa napakarami pang bagay na yan ng mathematics. Hindi ba natin malimutan ang mga unang pag-aaral? Ganon din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo, mga kapatid, matapos natin kinilala na ang pag-ibig ay pamumuhay sa pag-ibig ay pamumuhay ayon sa katotohanan, at ito rin ay utos mula pa sa pasimula. Ang pamumuhay na ayon sa pag-ibig ay pamumuhay na sumusunod sa mga kautusan ni Kristo. Sa 6, ito ang pag-ibig, na tayo ay magsisilakad ayon sa Kanyang mga kautusan. Ito ang kautusan na kung paanong inyong nangarinig buhat pa sa pasimula, ay dapat kayong magsilakad dito. Yun. Ang pag-ibig hindi lang natutunan sa pakikinig. Narinig ko yung pag-ibig na aral. Narinig ko yung mga bagay ukol sa pag-ibig. Ngunit ang napakahalaga na bagay ukol sa pag-ibig ay tayo ay umiibig mismo. Nararanasan natin ang ating mga pinag-aralan at sinasabi. Hindi maaaring ang mga bagay na ito ay maiiwan sa ating mga labi lamang. Kailangan, sa sabi ni Juan, at ito ang pag-ibig, na tayo ay magsisilakad ayon sa kanyang mga kautusan. Lakad ng pag-ibig ay lakad sa pagsunod sa kanyang kautusan. Yan naman ang pakay ng pananampalataya. Ang pakay ng pananampalataya ay pagsunod. Nung tayo ay sumunod
sa tawag ng pagsampalataya, tayo na ay sumunod. At ang pagsunod natin ay pagsunod ng pananampalataya na sinasamahan ng pag-ibig. Ang totoong sumampalataya ay mga taong umiibig dahil hindi tayo maaring magpatuloy na susunod sa pananampalataya kung hindi tayo mga taong umiibig. Si Kristo ay sinunod ang Ama at siya'y pumarito. Ngunit sumunod siya dahil inibig niya ang Ama. Ang Ama ay umibig sa kanya at siya ay Diyos ng pag-ibig, tagapagligtas ng pag-ibig, at ang pagmumuhay na ayon sa pag-ibig ay nag-uugat sa ating pag-ibig sa Diyos. Kung ang ating pamumuhay sa pag-ibig ay pamumuhay sa pagsunod sa mga kautusan ni Kristo, ito ay unang nag-uugat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo maaring susunod sa kautusan ni Kristo kung hindi tayo unang tumanggap at sumunod sa pundasyon ng pagsagawa ng pag-ibig. Ano ba ang pundasyon ng pagsasagawa ng pag-ibig? Na ibigin mismo yung umibig sa atin. Ibigin ang Diyos. Ayon sa Marcos 12:30, mga kapatid, ang utos na 10 ay ginawa na lamang 2. At ito ay lahat na uukol sa pag-ibig. Tingnan natin ang salita ni Kristo sa Marcos 12:30. Itong sinabi, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ang iyong ng buong kaluluwa, ang buong pag-iisip at ng buong kalakasan. At ito ang pangunahing kautusan. At ang ikalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun ang prime commandment sa lahat ng utos ng Diyos. Na ang pamumuhay sa pag-ibig ay nag-uugat sa ating pag-ibig sa Diyos. Kapag sumampalataya na tayo kay Kristo at kinilala natin siyang Panginoon, tagapagligtas, tayo rin ay tumanggap sa utos. Hindi lang ng pagsampalataya, ulit pag-ibig na siya'y ating iibigin. At sinabi nga natin sa kanina na ito'y buhat pa sa pasimula. Ibig sabihin, ang pagsampalataya mo ay pagsampalataya din sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Yun ang ating binasa kanina. At ang tunay na pag-ibig natin sa Diyos ay nagdudulot ng pag-ibig natin sa kapwa-kapatid. Hindi maaaring maiiwan ang ating pag-ibig doon sa Diyos na walang idudulot nito. Sapagkat ang pag-ibig natin sa Diyos ay makapangyarihang pag-ibig na tayo rin ay dalhin upang ibigin ang ating mga kapatid, ang mga kasama natin sa Iglesia ng Diyos, na tayo rin ay kailangang umibig at lalago dapat sa pag-ibig. Ang pamumuhay ayon sa pag-ibig, hindi lang na nagdudulot ng pag-ibigan sa isa't isa bilang mga kapatid. Ito rin ay nagdudulot ng pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos. Dalhin tayo sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Noong ang pakay ng pananampalataya sa Ebanghelyo ay pagsunod
Sinabi ng Roma 1:8 o 1:5, ang pakay ng Ebanghelyo upang tanggapin ay pagsunod sa pananampalataya. Ang pagsunod sa pananampalataya o ayon sa pananampalataya ay hindi magaganap kapag hindi ito sinimulan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ang totoong pananampalataya ayon kay Apostol Pablo, ayon sa Galacia 6:5, isang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tingnan natin ang Galacia 5:6. Sapagkat kay Kristo ay walang anumang pakinabang ang pagiging mula sa pagtutuli ni kahit sa pagiging mula sa hindi pagtutuli, kundi ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Tingnan mo, ang pananampalataya ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. At ito'y sa pasimula pa ng ating pagsampalataya sa Kanya. Kanya, pag tayo ay sumampalataya at umiibig, nangangahulugan ito ng pagsunod sa Kanyang kautusan. Ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pag-ibig kay Kristo ay napapatunayan sa ating pagsunod. Yan naman ang sinabi ni Kristo sa Juan 15, no? At Juan 14:15, Juan 14:21, if you love me, then you will obey my commandment. Ang katotohanan, ang ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya ay pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. Inuulit-ulit yan ni Apostol Juan, ni Kristo, para sa atin. Na kapag tayo'y umiibig, tayo ay sumusunod sa Kanyang kautusan at babalik rin sapagkat ang una niyang utos ay pag-ibig. Tayo sumampalataya at tayo umiibig. At kapag tayo umiibig tayo, dahil sumampalataya tayo susunod sa Kanyang kautusan. At ang kautusan niya ay umibig. Parang gulong, di ba? Pabalik-balik. At yan ang ating panaw, biyahe. Tayo ay mga sumampalataya, mananampalataya na umiibig. Ang ating pag-ibig ay nagpapatuloy at sumusunod sa Kanyang mga utos. Ang batas ng Diyos, ang 10 utos na nagsisimula sa pagkilala sa ating Panginoon na sasambahin sa pangalawa, pangatlo hanggang pang-10. Ang 5 ay patungkol sa Diyos at ang pang-6 hanggang 10 ay patungkol sa ating kapwa. Ibigin ang Diyos, ibigin ang ating kapwa. Ito ang katotohanan sa pamumuhay natin sa pag-ibig. Hindi dapat tayo magsawa sa pakikinig ng mga bagay na nangangailangan ng ating pagsunod, na nangangailangan ng ating paglago, nangangailangan ng ating pagkilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo inibig niya at siya ay inibig ng Ama at siya ay umibig sa Ama, tayo din ay Kanyang inibig at tayo naman ay iibig sa Kanya at iibig sa ating mga kapatid. Si Jesus nung nagsabi sa Kanyang mga alagad, napakahalaga ang pamumuhay ayon sa pag-ibig. Sapagkat dito, ayon kay Jesus, malalaman ng sanlibutan na tayo nga ay Kanyang mga alagad. Ayon sa Juan 13:35, babasahin natin. Sa 34, isang bagong kautusan ang ibinigay ko sa inyo na kayo ay mag-iibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, ay gayon din kayo mag-iibigan sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo nga ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa.
Kaya pag nagsasabi tayo sa ating mga asawa, mga anak na I love you, mga hulugan lamang na sa kapatid, ay patuloy nating iparanas o paramdam ang ating pag-ibig. At kailangan ding sabihin, I love you brother, I love you sister. Ito ang pamumuhay na ayon sa pag-ibig ng Diyos at ayon kay Apostol Juan at ayon kay Kristo at ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Ebanghelyo, ayon sa katotohanan. Tayo manalangin. Aming Panginoon, aming pinagkatiwala sa inyo ang salita na aming tinanggap. Mga bagay ukol sa pag-ibig, kami ay inyong inibig sa pasimula. Kami inyong binuhay dahil sa inyong pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, kami ay natututo na mahalin kayo, ibigin kayo, at ibigin ang aming mga kapatid. Itong mga paalalang ito ay magpapatunay, magpapalakas sa amin upang patuloy kaming mamuhay ayon sa pamumuhay ng pag-ibig. Turuan niyo kami na aming maranasan at lalago sa bagay na ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid, naway pinagpapala tayo sa ating mensahe mula kay Apostol Juan. Hanggang sa sunod nating pakikinig ng salita ng Diyos.